Part 3. Maaga akong nagising para pumunta muli sa lungsod. Hindi pa ubos ang bigas sa bahay pero kaunti na lang. Mabuti na rin siguro ang bumili ng maaga, para tuloy-tuloy ang hindi ko pagpunta sa lungsod. Pagdating sa lungsod, dumiretso ako sa palengke. Dumaan ako sa isang tindahan agad, bumili ng gamot na posibleng kailanganin ko. Huli kong binili ang bigas. Naglalakad ako nang mapasulyap sa shop. Agad kong nakita si Miss Elisa na nakatayo sa kasumesenyas na lumapit ako. Patagal ng patagal, mas nadidagdagan din ang takot ko na huwag na magpakita sa mga tao sa hasyenda. Lumipas man siguro ang ilang taon, hindi magbabago ang pagtingin nila sa akin. Kahit siguro subukan ko, hindi rin ako magtatagumpay. Matagal ako nakauwi kumpara sa nakasanayan, dahil sa pag-imbita ni Miss Elisa o ang may-ari ng painting shop. Hindi ko alam na kaarawan niya kaya wala akong naihandang regalo. Gusto niyang pumunta ako sa paghahandaan ng kaarawan niya, pero mabilis akong tumanggi. Ang sabi niya ipapakilala niya ako sa mga pupuntang kilala niyang nagpipinta sa Manila. Gustuhin ko man ang pumunta, wala rin akong sapat na lakas ng loob. Inimbitahan niya akong kumain sa isang restaurant ng kamilang dalawa. Pinaunlakan ko dahil nakakahiyang tumanggi, lalo na't wala pa akong naihandang regalo. Matagal iyon nagbukas kaya natagalan din ako sa pag-uwi. Tahimik kong ipinagpasalamat na iilan lang ang kumakain doon. Walang ideya si Miss Elisa kung sino ako, ang alam niya lang ay mag-isa akong naninirahan sa hasyenda. Wala siyang alam na nasa gitna ako ng gubat na katira. Hindi ko alam kung anong oras na. Sabay kaming lumabas ng restaurant agad nagtungo sa shop. Doon ko iniwan ang bigas na binili kaninang umaga. Kinuha ko iyon bago nagpaalam na aalis na. Nandito ang senyor ito Daniel. Napalingon ako sa isang tindera na biglang sumigaw sa kapwa nagtitinda. Mabilis nagsilapitan ang mga kasama niya. Huwag mo kaming pinagloloko, totoo nga, may hinahanap daw. Hinahanap? Oo, may mga lalaki siyang kasama sa terminal. Tahimik kong tinahak ang daan papasok sa gubat. Kakatapos lang magtanghalian, kaya sigurado akong nasa loob na ng planta ang mga trabahan. Sinulyapan ko ang planta pati mabilis na naglakad para malagpasan iyon. Kaharap ng planta ang gubat na palagi kong dinadaanan. May mga tao sa labas ng planta, dahil sa pagdiskarga ng mga kagamitan. Pagdating sa bahay, inilapag ko ang bigas agad na nilagay sa lalagyanan. Pinuksan ko ang bintana ng kusina, natigil nang makita ang tahimik na ilog. Naligo kaya siya rito kanina? Buong araw akong walang ginawa kundi, ang manatili sa sala para manood ng TV. Minsan nakakapagod ding mag-isa, pero mas pipiliin ko na lang na mag-isa kung kapalit nun ay ang kaligtasan ko. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako pati kumain ng agahan. Nagtungo ako sa likuran ng matapos. Mataas na ang sikat ng araw saka hindi pa pumupunta rito ang senyor ito. Siguro ay abala dahil sa mga nakalipas na araw, umaga siyang pumupunta dito. Hindi ako sigurado kung naligo ba siya kahapon habang nasa lungsod ako. Ilang araw na akong hindi nakakaligo sa ilog. Posibleng hindi na rin pupunta dito si senyorit dahil malapit na magtanghali. Hinubad ko ang vestida na suot, sinakop ang buhok bago yun ilagay sa kanang balikat. Naglakad ako patungo sa tubig saka tumigil lang nang tumaas na ang lebel ng tubig sa ibabaw ng dibdib ko. Ang malamig na tubig pati ang init ng sikat ng araw ay ang nagbigay ng kapayapaan sa akin, ipinikit ko ang mata pati dinamdam ang temperatura ng tubig. Ilang araw pa lang akong hindi nakakaligo rito pero tila matagal na ang huli kong pagtampuso sa tubig. Siguro kung walang ilog dito, tiyak na mababaliw ako dahil wala na akong ibang ginagawa kundi ang magmukmak sa bahay. The water and the sun comforts me when no one else can. No one comforts me anyway. Pinasa ko ang ulo saka inihilamos ang mukha bago humarap patungo sa bahay. Napasinghap ako sa gulat nang makita si senyor ito Dave na prenteng nakatayo sa bahay saka pinapanood ako. The way he stood there comfortably tells me that he's been standing there for a long while now. Mabilis kong niyakap ang sarili sa kalito na kung ano ang susunod na gagawin. Akala ko'y hindi siya pupunta. Kanina ka pa. Kahit malamig ang tubig, ramdam ko ang pag-init ng katawan ko sa kahihiyan. Hindi niya ako sinagot saka umayos ng tayo. His wide frame never fails to amaze me. Sa lawak ng balikat niya, tiyak na pwede niya akong masakop.
You should wear clothes next time, he demanded seriously. Natulala ako sa kanyang sinabi bago dahan-daw ang tumango, pwede na ba siyang tumalikod para makapagbihis na ako? Nananatili siyang nakatayo habang nakayuko, tahimik na tinatanaw ako, walang plano na tumalikod. Mas lalo akong nahiya nang may pumasok sa senaryo sa isip ko sa gitna ng nakakahiyang pangyayaring ito. It feels like I'm an intruder and he's the owner of this land. Tila ngayon lang ako natagpuan sa akto pagkatapos ng mahabang panahon na pagligo ko rito. Taking a bath here feels forbidden, it feels like you need to face the consequences, after being found. Napakurap ako nang sumulyap siya sa isang bahagi ng likuran ko. Yumigting ang kanyang pangabago naglakad patungo sa tubig ng ilog. Nanlaki ang mata ko sa posible niyang plano. Mabilis ang pangyayari nang bigla na lang siyang nasa harapan ko, saka dinala ako palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nasa likuran ko, tahimik na nagmamatsyag. Ang mabilis na pagtibok ng puso ko ay halos magkarera na. Sinubukan ko siyang itulak, dahil sa distansya namin pero mas lalo niya akong dinala papalapit sa kanya. Ang mga braso na nakaharang sa dibdib ko ay dumadampi na sa kanya, ngayong basa niya ng dibdib. Basa na ang damit niya pero mukhang wala siyang pakialam doon. Natigilan ako sa pagtulak nang marinig ang isang boses. He swiftly changed our position, and I'm already facing the house. Sinilip ko ang kanyang likuran dahil nandoon nang galing ang boses. Pero bago ko pa iyon makita, hinarang niya na ang katawan niya. I looked up him, and caught him looking down me sharply. For some reason, he looks upset. Like a good puppy, I didn't move just like what he wanted. Mas humigpit ang yakap ko sa sarili. Habang tumatagal, mas klaro na sa pandinig ang boses na nag-uusap. Sa hindi malamang kadahilanan, nawala ang kaba sa dibdib ko. Nakaharang ang katawan niya sa katawan ko, kaya sigurado akong hindi ako makikita. Palapit na palapit ang boses. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling pero posibleng sa dalampasigan. Pinapagitnaan ang ilog ng gubat, ang pinakalikuran ay ang dagat na. Ang tahimik naman dito. Kaya nga nasa gitna ng gubat, hindi ba? Tumangala ako sa kanya saka nadatnan na nakatingin siya sa gilid. His prominent jaw, and sharp nose shout perfection. He looks like a sculpture, perfectly sculpted. I can't believe he's real. Teka, may tao. Yumuko ako. Hindi ko alam ang gagawin kung makita man nila ako dito. Kahit na imposible, hindi pa rin nawawala ang posibilidad. Si senyor ito. Gulat na sabi ng isa, hindi na napigilan pa ang pagtaas ng boses. Umalangaw-ngaw iyon sa buong gubat. Agad nilang nakilala ang nakaharang sa akin. What are you both doing here? Kalmadong sabi niya, tila walang tinatago. Po, nakagat ko ang pangibabang labi, maingat na tiningala siya. Kalmado siya pero kitang-kita ko ang pag-igting ng kanyang panga sa malapitan. Ang kanyang nakatagilid na mukha ay humarap sa akin. Nanlaki ang mata ko. Kung hindi siya titingin sa mga lalaking nasa likod, siguradong paghihinalaan ang hindi niya pagharap. Baka akalin pa na may kasama siya. Plano lang po sana naming maligo ng ilog, senyor ito, kinakabahang sabi ng isa. You'll need my permission to visit this place next time, he said while staring me. Masusunod, senyor ito, mabilis na sabi ng isa. Nanatili ang titig ko sa kanya hanggang sa wala na akong narinig na boses galing sa dalawang lalaki. Sinulyapan ko ang kanyang likuran saka nakitang wala nang ang tao roon. Muli ko siyang tinignan saka nakitang nananatili ang kanyang titig sa akin. Uminit ang pisngi ko nang may prosesong wala akong suot. Muntik ko na iyong makalimutan. Magbibihis na ako. Tumangala siya sa kamariin na pumikit, tila nahihirapan. Uminga siya ng malalim bago nilibot ang tingin sa buong gubat. Umahan siya agad iniwan akong mag-isa sa tubig. Tumalikod siya tila senyales na pwede ko nang suotin ang bestida na hinubad kanina. Umahan na ako. Nakagat ko ang pangibabang labi, nang agad madama ang malamig na simoy ng hangin. Mabilis kong sinuot ang bestida sa kaakmang maglalakad na papasok ng bahay. Napasulyap ako sa kanya na nananatiling nakatalikod. Wala siyang dalang damit na ipinagtaka ko. Wala ka bang damit na dala? Marahang tanong ko. He shook his head firmly, while I was still facing his back. Nakapamiwang siya habang nakatalikod. Kukuha ako ng tuwalya.
Uminit ang pisngi ko nang makita ang basa niyang likod. Naglakad ako papasok ng bahay saka pumasok sa kwarto. Kumuha ako ng 2 tuwalya saka itinakip ang isa sa ibabaw na bahagi ng katawan ko. Nadatnan ko siya sa labas na nananatiling nakatayo. Lumapit ako saka inabot ang puting tuwalya. Napatingin siya kasabay ng pagbaba ng tingin niya sa inabot ko. He shook his head. I don't need that. Baka lamigin ka, mahinang sagot ko. Muli niya akong tinignan bago kinuha ang tuwalya. Malamig ang simoy ng hangin dahil sa mga puno, kahit na tirek ang sikat ng araw. Tahimik akong umatras, pinanatili ang distansya naming dalawa. Hinawakan ko ang dulo ng tuwalya na nasa dibdib ko. Wala ka bang dalang damit? I'm not planning to take a dip. Ba't ka pumunta dito kung hindi ka naman pala maliligo? He raised a brow, amused to my questions. Uminit ang pisngi ko nang ngayon lang mapansin ang mga tanong ko. I want to see you. Tumikim ako, nagtataka kung anong posible niyang rason. Hindi ko na isinatinig ang gustong itanong. Ayoko sa kanya una pa lang, pero bakit patuloy ang pakikipag-usap ko sa kanya? He sighed heavily, as if he has a big problem on his shoulders. Parang nadagdagan ko pa ang problema niya dahil sa wala akong alam. I came here yesterday, marahang sabi niya. I don't have an idea what's the purpose of me talking to him. Gusto ko ng kaibigan pero mukhang hindi siya ang klase ng tao na basta-basta na lang nakikipagkaibigan sa kung sino, kung papayag man, siguradong may kapalit. I don't want to judge him, it's just that I can't stop myself from thinking that he's that kind of person. Parang ang pangit ng ugali ko na pag-isipan siya ng ganoon matapos niya akong tulungan sa ilog. I realized that I'm too desperate on having a friend. Na kahit siya na hindi ko dapat lapitan ay ginusto kong kaibiganin. Nakakahiyang lumapit sa katulad niya na nanggaling sa pamilya ng mga Andres. Anak ako ng kriminal habang siya ay anak ng pinakamayamang pamilya sa lugar namin. Hindi ko alam kung bakit ko pang naisipan na kaibiganin siya, kung ganito rin kababa ang antas ko sa buhay. Hindi ako makatulog dahil sa kakaisip. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ginusto ko muling magkaroon ng kaibigan. I'm curious of what's the feeling to have somebody that can listen to your rants and heartaches without judging you. Siguro kung mayroon akong ganoon, hindi ako mahihirapan ng ganito. Ipinikit ko ang mata kasabay ng pagtulo ng mga luha ko. Ilang linggo nagpatuloy ang pagpunta niya sa ilog. 4 na beses sa isang linggo siya minsan na nakakapunta. Payapa ang mga nakalipas na mga araw ko dahil patuloy ang pagdating ng mga ideya ko sa pagpipinta. Matagal akong nagising kanina kaya hindi ko naihatid ang natapos na gawa noong nakalipas na araw. Kumuha na lang ako ng isang canvas saka ipininta ang nakikita sa harapan. Napinto ko na ang ilog saka ang gubat noon pero iba ang kulay na gagamitin ko ngayon. Sinikop ko ang buhok sa gitna ng pagpinta dahil humaharang na iyon sa mukha ko. You do painting. Napaigtad ako dahil sa isang boses na nasa likuran. Mabilis akong tumangala sa kaagad sinalubong ng nakayukong mukha ni Senyor ito Dave. Nakatingin siya sa canvas na nasa harapan ko. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba ngayon na nandito siya. Just continue what you're doing, he said like he had an idea that I was going to stop. Kahit nahihiya, ipinagpatuloy ko ang ginagawa. Nananatili siyang nasa likuran ko na pinapanood ang ginagawa ko. Muntik pa akong magkamali sa paghahalo ng kulay. Ilang sandali lang, bumalik ang atensyon ko sa pagpipinta. Muntik pa na makalimutan na may nanunood sa akin. Kinagat ko ang labi, saka sinimulang ipinta ang ilog. Nilinggan ko siya sa katining-ala nang hindi na kinaya. Lumipat ang tingin niya sa akin mula sa canvas. Hindi ka ba maliligo sa ilog? No, why? Nag-iwas ako ng tingin at pinili muling humarap sa canvas. Anong ginagawa mo dito kung ganoon? Mahinang tanong ko. I'm bored. Hindi ako nagsalita, hindi naniniwala. Sa dami mong gagawin sa planta, imposibleng bored ka. Wala bang ginagawa sa planta? Matagal bago siya nakasagot. Yes, he answered weakly. Wala si Senyor ito Daniel, walang ibang mamumuno roon, wala sa sariling sabi ko. How did you know that? He sounds serious. Tumigil ako sa pagpinta at muling naglagay ng acrylic sa lalagyanan ng pintura. Narinig ko sa lungsod.
How did you know my brother? He asked again, as if I had misinterpreted his first question. Imposible na hindi ko siya kilala. Really? He scoffed. Napatingin ako sa kanya saka nadatnan siyang nakapamiwang. Malayo na ang kanyang tingin, tila may iniisip na ngayong problema. Kinagat ko ang pangibabang labi, saka tahimik na ipinagpatuloy ang ginagawa. Hindi ko na maayos na mahawakan ng brush dahil sa kakulangan ng focus. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa lungsod. Hinatid ko lang ang painting sa shop bago naglakad muli papasok ng gubat. Nasa gitna ako ng paglalakad nang ibinaba ko ng kaunti ang balabal. Pinunasan ko ang namumuong pawi sa gilid ng noo ko. Mabilis ko ring ibinalik pagkatapos. Malapit na ako sa planta nang napatigil ako dahil sa grupo ng mga trabahanteng nasa labas. Kung magpapatuloy ako sa paglalakad, siguradong makikita nila ako. Bumagal ang lakad ko hanggang sa tumigil na. Biglang dumalaw ang kaba sa dibdib ko. Nilibot ko ang tingin sa gubat, may plano ng tahakin ang masukal na bahagi. Kung doon ako dadaan, posibleng hindi nila ako makikita. Matatalas ang bato pero wala na akong pagpipilian pa. Pero bago pa ako maglakad papunta sa parteng iyon, mayroong tumigil na sasakyan sa katapat, dahilan ng pagharang nito sa pwesto ko. Hindi ko nakita ang mga trabahant dahil sa sasakyan. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon para makalagpas sa planta. Pero bago pa ako tuluyang makatakas, nakita ko ang pagbaba ni Senyorito Dave sa sasakyan. Lumaki ang ngahakbang ko, lalo na nang marinig ang pagtawag sa kapaglapit ng mga trabahant sa kanilang amo. Nang tuluyang makalayo sa planta, bumagal na ang lakad ko hanggang sa tuluyan na akong nakauwi. Wala na akong ginawa buong araw kundi ang tumambay sa likuran ng bahay. Hindi pumunta ang senyor ito, siguro abala. Naubusan na ako ng gagawin dahil malinis na rin ang bahay. Naligo ako matapos kumain ng hapunan pati, nagtungo sa kwarto para makatulog na. Hindi pa ako inaantok kaya hindi na ako nagulat nang paghiga ko pa lang ay bukas na bukas pa ang isip ko. Maaga akong nagising kinabukasan na plano sanang maligo ng ilog nang tumaas na ang araw. Pero nawala nang makita ang pagdating ni senyor ito. Hindi na ako mapalagay na maligo sa ilog dahil sa huling nangyari, kung maliligo man, hindi na naghuhubad. Nakakahiyang aminin na ngayon ko lang naisipan ang maligo na may damit. Ilang taon akong mag-isa dito nang walang taong dumadaan o naliligaw. Masyado akong nasanay na mag-isa walang nakakakita. Nawala na sa isip ko ang posibilidad na maaari pa ring may makakita sa akin kahit na nasa gitna ako ng gubat. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat dahil si senyor ito lang ang nakakita sa ganoon na ayos ko. I'll take a swim. Bigla siyang dumating isang araw habang nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos ng pintura. Sinulyapan ko siya sa katumango. Hindi ang tanawin na nasa harapan ko ang plano kong ipinta. Pero ngayon na nasa tubig siya, parang nag-iba ang plano ko. Kinagat ko ang pangibabang labi, tahimik na nahiya sa iniisip ko. May aksidente akong naipinta dati, kahit na hindi siya ang sadya ko nang gawin ang painting pero, ang sinasabi ng isip ko ay siya iyon. Nasa kwarto ko ang painting, hindi ko na plinano na ilagay sa sala dahil nakakahiya. Tumikim ako sa kasinimula na ipinta ang bagay na nakaplano. Iniwasan ko ang pagsulyap sa tubig kahit na halos kita ko pa rin dahil nakaharap ako sa ilog. Pilit kong ibinigay ang buong atensyon sa pagpipinta saka nagtagumpay ako. Natigil lang dahil sa nagkulang ako sa pintura. Paimpol akong sumulyap sa ilog saka nagtaka nang hindi nakita si senyor ito. Sinubukan kong hindi pansinin pero natapos na lang ako sa paglagay ng pintura hindi ko pa rin siya nakikita. Tumayo ako saka iniwan ang painting. Tumapak ako sa ibabaw na bahagi ng tubig sa kanilibot ang tingin sa ilog. Maaga pa kaya mataas pa ang level ng tubig. Biglang dumalaw ang kaba na hindi ko alam kung saan nanggaling. Minsan na akong nalunod dito pero nailigtas dahil kay Papa. Bumalik ang alaala na pilit kong kinalimutan ng ilang taon. Ang takot ko sa araw na iyon ay ang naging dahilan ng pag-iwas ko na makita ang ilog ng ilang taon. Mukhang marunong siyang lumangoy kanina kaya imposibleng malunod siya ng ganun lang. Pero posible kung nagtungo siya sa malalim na parte ng ilog na malapit sa pinakamalaking puno dito sa gubat. Nagsara ang isip ko sa kamabilis na lamusong sa tubig, hindi na pinansin ang pagkabasa ng bestida na suot. Senyor ito. Nakailang tawag ako pero walang sumagot. Mas lumakas ang tibok ng puso ko.
Tinignan ko ang malalim na parte pati, walang pagdadalawang isip na lumangoy papunta roon. Ang takot sa puso ko na mailagay ang sarili sa peligro ay nawala, dahil sa posibilidad na baka nalunod nga ang senyor ito. Nagkarating ako sa malalim pati ramdam na agad, ang malamig na tubig sa parteng ito. Hindi ko naabot sa katanging nakalutang na lang dahil sa lalim. Senyor ito, panay ang lingon ko sa iba't ibang bahagi pero wala akong nakikita o naririnig. Mas lumakas ang sigaw ko, tuluyan nang nakalimutan na baka may ibang makarinig sa akin. Lumabo ang paningin ko, maaring dahil sa tubig o luha na hindi ko na napigilan. Nang inag ang labi ko. Senyor ito, nanigas ako nang maramdaman ang braso na yamakap sa bewang ko galing sa likuran. Agad kong naramdaman ang mainit niyang hininga sa leeg ko. Why are you so loud? Pulong niya sa paos na boses. Mabilis akong lumingon sa kaagad bumungad ang seryoso niyang mukha. I saw how his eyes darkened when he met my eyes. Saan ka nang galing? Tahimik kong sinuri ang kanyang mukha saka ko lang na iproseso na hindi siya nalulunod. Basang-basa ang kanyang buhok pati patuloy, ang pagbagsak ng tubig galing sa bawat hibla patungo sa kanyang balikat. May tinignan lang ako sa ilalim, sagot niya habang nakatingin sa akin. Hindi ako nakasagot, hindi makapaniwala sa sariling nagawa. Ngayon lang pumasok sa isip ko na nagtungo ako dito para lang sa kanya, ngayon ko lang din naramdaman ang takot dahil nasa malalim ako na parte. Napatingin ako sa lapit naming dalawa, bahagya ko siyang naitulak. Yakap niya ang bewang ko, nasa dibdib niya ang mga kamay ko, pinipigilan siya sa muling paglapit. Pero mukhang wala siyang pakialam doon. Babalik na ako sa bahay, mahinang sabi ko. We will later. Nanlaki ang mata ko nang sinabay niya ako sa kanyang paglangoy. Hindi ko siya mabitawan dahil hindi ko abot ang lalim. Kung bibitaw ako, siguradong diretso ako pababa. Paatros siyang lumangoy habang dala pa rin ako sa nakatitig. Umiwas ako ng tingin kasabay ng pag-init ng pisngi. Why are you calling me? He asked gently. Sinulyapan ko siya saka muling nag-iwas ng tingin. Hindi ko makayanan ang intensidad ng mga mata niya. Hinahanap kita dahil akala ko nalunod ka, mahinang sagot ko. Hindi ako malulunod, he sounds comforting me. Kinagat ko ang labi, nakaramdam ng hiya dahil sa inisip kanina. Akala ko lang. Sinubukan kong hindi magbigay ng reaksyon ng maramdaman, ang kanyang palad na umakyat patungo sa likuran ko. You should call me by my name. Napatingin ako sa kanya. Bakit? I think it will sounds good. If you're going to call me that, he said softly. Nanatili akong nakatingin sa kanya hanggang sa muli siyang nagsalita. Tahimik akong namangha sa kalmado niyang ekspresyon, tila ngayon lang iyon nakita. Try it. Umawang ang labi ko. Dave. It feels like I'm hypnotized. A small smile formed on his lips, because of satisfaction. Kumaplos ang kanyang palad sa likuran ko hanggang sa dahan-dahan niyang hinawi ang buhok ko sa balikat. I like that. Kinabukasan, matagal akong nagising dahil matagal din ako nakatulog kagabi. Wala akong planong magpinta ngayon, dahil sunod-sunod ang araw na ginagawa ko iyon. Nakatapos ako ng isa pati may planong ihatid ang painting bukas ng umaga. Kumuha ako ng malaking puting tela sa kwarto agad nagtungo muli sa likod ng bahay. Naghanap ako ng parte na hindi masyado maaraw. Nang makakita, diretso kong inilapag ang tela sa kanaupo. Tahimik ang paligid, tanging huni ng ibon pati langgingit ng puno ang maririnig. Payapa ang daloy ng tubig kahit na halatang malalim pa sa mga oras na to. Ipinikit ko ang mata saka dinama ang masarap na simoy ng hangin. Kakagising ko pa lang, pero nakakaramdam na ako ng kaunting antok. Hindi naman siguro masama kung makakatulog ako rito. Nakatulog nga ako nang hindi ko namamalayan. Bumangon ako sa kaagad narinig ang lagaslas ng tubig. Napasulyap ako sa ilog agad na datnan ng senyor ito na nakatalikod. Wala sa sarili akong napatingin sa hinigan kanina, nagtaka nang makita ang nakatuping puting shirt. Nang magising ako, ito na ang naging unan ko. Sinira ko ang pagkakatupi sa kaagad nakita ang laki ng damit. Mabilis uminit ang pisngi ko nang may proseso ang posibleng may-ari nito. Tahimik kong itinaas ang bumaba na strap ng dress, hindi man lang namalayan ang pagbaba ng bumangon. Napalingon ako sa ilog saka nakita siyang umaahon na.
Kinuha niya ang sariling tuwalya na nasa malapit pati, isinampay sa balikat bago sinimulan ang pagpunas ng buhok. Ang kanyang madidilim na mata ay hindi humiwalay sa akin, tila posible akong mawala kung maaalis ako sa titig niya. Wala siyang pangitaas kaya pilit kong huwag tignan ang bahaging iyon. Tumikim ako sa katahimik na kinalma ang sarili. Kanina ka pa, bungad ko nang makalapit siya. Not really. Umayos ako sa pagkakaupo saka kinuha ang shirt na naging unan kanina para iabot sa kanya. Sandali siyang napatitig doon bago kinuha. Umiwas ako ng tingin nang isinuot niya na. Can I use your bathroom? Mabilis akong napalingon sa kanya, hindi agad na iproseso ang kanyang sinabi. I will change, mahinang sabi niya. Nakadamit na siyang pangitaas kaya akala ko maayos na, muntik ko nang makalimutan na may pambaba pa siyang suot na kailangan palitan. Hindi ko maisip na maghubad siya dito, baka kung ano pang kakaiba ang makita ko. Sige, wala sa sariling sagot ko. Hindi na siya nagsalita pa naglakad na papasok ng bahay. Tulala akong humarap sa ilog, hinintay ang pagbabalik niya. Ilang minuto ang lumipas pero hindi pa rin siya nakakabalik. Tinalaw ako ng kaba na posibleng hindi malinis, ang banyo kaya siya natagalan kahit nakakalinis ko lang noong isang araw. Tatayo na sana ako nang makita ang saktong paglabas niya sa bahay. Isinara niya ang pintuan habang nagpupunas ng buhok gamit ang dalang tuwalya. Huminga ako ng malalim saka nag-iwas ng tingin. Hindi ko maiwasan punahin ang bawat detalye ng galaw niya, hindi ko alam kung bakit ko ginagawa iyon. Akala ko ay kakalma na ako dahil nakapagpalit na siya ng damit. Pero nang maramdaman ang pag-upo niya sa likuran ko, mabilis bumalik ang kaba sa puso ko. Malaki ang tela na nakalatag pero dahil sa lapad ng katawan niya, halos hindi na ako magkasya. Maaaring kasalanan ko rin dahil panay ang galaw ko para malayo sa kanya. Kailan ka pupunta sa lungsod? Hindi ko agad nakuha ang kanyang tanong. Kinagat ko ang labi, saka umiwas ng tingin. Bukas siguro. I heard him sigh. Okay. Nilingon ko siya saka nadatnan ang kanyang tingin sa akin. Bakit ka nagtanong? Tanong ko sa mahinang boses. I'll pick you up. Kumunat ang noo ko sa kanyang sagot. Bumaba ang kanyang tingin sa balikat ko. Hindi na kailangan, senyorito. Huminga siya ng malalim kasabay ng paglambot ng kanyang ekspresyon. Yumuko siya ng ilang sandali bago inangat ang tingin sa akin, tumaas ang labi, ko nang makita ang kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. I'm Dave, baby, he said weakly.